Kasalukuyang nagluluksa ang self-proclaimed motivational speaker na si Rendon Labrador matapos burahin ng Facebook ang kanyang page na mayroong 1.8 million followers. Nitong Lunes, September 4, walang prenong ipinagdiwang ni Rendon ang pagkakalabas ng kautusan mula sa MTRCB na suspendihin ng 12 araw ang programang It's Showtime dahil sa pagkain ng icing ng mag-asawang sina Vice Ganda at Ayon Perez sa segment na Isip Bata noong July 25. Isa si Rendon sa mga naunang pumuna noon sa ginawa ni na Vice at Ayon na kalaunay nag-viral dahilan upang matawag ang atensyon ng MTRCB. Gusto ko lang pong magsalita tungkol dito sa kahayupang pinaggagawa ni Vice Ganda at Ayon Perez sa national TV. Wala naman akong pakialam sa kabaklaan ninyong dalawa. I respect and support LGBTQ community. May respeto po natin yan. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit kailangan ninyong gawin, ipakita yung kahayupan ninyo sa national TV at ang pinakamalala sa harap pa ng mga bata. Sa kanyang nooy gumaganap ang Facebook page, sunod-sunod ang pang-aasar ni Rendon sa It's Showtime family. Pang-aasar niya, just in, 12 days staycation is awarded to It's Showtime. Nanalo ang boses ng bayan. Itigil ang kahayupan sa social media. Maraming salamat sa MTRCB. Super good job po sa inyong ahensya. Madam Lala Soto, salamat po sa napakagandang aksyon. Magkakasundo po tayong lahat sa pagprotekta ng kabataan laban sa mga kalaswaan. Congratulations Vice and Ayon on this new milestone. Stay motivated. Parang gusto ko magpainom ngayon na. Let's go! Ngayon na lang ulit ako sumaya pagkatapos kong maban sa TikTok. 12 days team building ng It's Showtime. Saan kaya sila? Suggest ko doon sa resort na sinira ng mga empleyado ng Samsung. Ngunit hindi nagtagal ang pagdiriwang na ito ni Rendon dahil makalipas lamang ang 3 araw ay naglaho na parang bula ang kanyang Facebook page. Kinumpirma naman ito ni Rendon sa kanyang Instagram story noong September 7 at sinabing mag-a-upload siya ng official statement sa kanyang YouTube channel. Humingi rin siya ng paumanhin at nagpasalamat sa kanyang imaginary supporters sa kabila ng pinagdadaanan niyang ito. Pasensya na sa lahat ng taga-suporta natin at kasalukuyan na hindi ako makapaniwala at nagulat sa pagkawala ng aking Facebook page. Nagpapasalamat ako sa mga taong naniniwala at nagpapadala ng mga mensahe ngayon. Ia-upload ko ang official statement sa aking YouTube account tungkol dito. Pasensya na at paralisado kaming lahat dahil dito sa pangyayari. Stay motivated. May ilan sa mga netizens ang nagdududa kung binira ba talaga ng Facebook ang page ni Rendon o sinadya lamang niyang i-unpublish ito upang mapag-usapan. Subalit kaagad namang nawala ang pag-aalinlangan nila matapos mag-upload ng panibagong story si Rendon kung saan makikitang in-unpublish na rin ng Facebook maging ang kanyang secondary page na may pangalang Rendon Labrador Fitness. Base ito sa notification na in-screenshot niya. Kung sinadya ni Rendon na mag-unpublish ng page, walang darating na notification sa kanya. Subalit dahil sa screenshot na ito, tila may katotohanang burado na nga ang Facebook page ni Rendon. Hindi pa natapos ang problema niya dahil makalipas lamang ang 1 araw, nitong September 8, eksaktong 12 o'clock ng tanghali habang umiere ang It's Showtime, ay ang account naman niya sa Google ang na-disable. Mababasa sa screenshot ni Rendon ang paliwanag ng Google. It looks like this account has content that involves a child being sexually abused or exploited. This is a severe violation of Google's policies and might be illegal. Ipinagtaka naman ni Rendon ang sinapit ng kanyang Google account. Aniya, hindi na siya nag-upload ng video sa kanyang YouTube channel, kaya imposibleng may ginawa siyang pagkakamali. Sa puntong ito, ay hindi na nakapagpigil si Rendon at nanawagan na sa mga aniyay nagre-report ng mga account niya. Kahit ano na lang, basta may ma-report, kawawa talagang Pilipinas kung wala ako. Hindi na tama yan. Hindi na reasonable ang mga dahilan ng mga pagre-report nyo. Pati email, banda ko. Saan galing ang 30 plus million na nagre-report? Bakit ngayon lang kayo naglabasan? Pero hindi pa man natatapos ang paglalabas ni Rendon ng kanyang hinanakit, ay nakatanggap naman siya ng notice mula sa Instagram kung saan mababasang nililimitahan siya ng plataforma na gumawa ng ilang mga aktibidad upang protektahan ang mga users nito. Sa takot na tuluyan ng mawala sa social media, ay nag-iwan na ng mensahe si Rendon para sa kanyang imaginary supporters. Kung sakali na hindi ko na mabalik lahat at tuluyan na kumburahin dito sa internet,
Ito lang ang masasabi ko. Hindi ko sigurado kung makakapag-video pa ako sa YouTube dahil sa sitwasyon. Hindi ko alam kung propaganda ito para mapigilan nila ako. Ang mensahe ko sa mga naniniwala at gustong suportahan ang advocacy ko para sa katotohanan at maitama ang mga mali sa Pilipinas, kung binigyan niyo ako ng platform para magsalita ay gagawin ko. Ngunit tila wala talagang pakialam ang Meta sa mga himutok ni Rendon dahil makalipas lamang ang 2 oras ay mismong Facebook account na niya ang nasampulan. Sa screenshot na ibinahagi ni Rendon, makikitang isang buwan siyang restricted sa paggamit ng ilang features ng Facebook. Ibig sabihin, pati ang kanyang messenger ay apektado rin sa restriction na ito. Sa puntong ito ay ibinunyag ni Rendon na nakikipag-ugnayan na siya sa Facebook upang iapela ang nangyari sa kanyang page at account. Pati personal Facebook account ko hindi ko na magamit. Sa lahat ng nag-message, wala na po akong way para sumagot sa inyo ngayon. Sinusubukan pa naming kontakin ang Facebook Philippines. Kahit comment, like and share or kahit messenger, hindi ko na magamit as of the moment. At bago matapos ang araw, ang Twitter naman ang humagupit sa kanyang account at pansamantala itong nilock. Paliwanag ng Twitter, violate daw ni Rendon ang kanilang rules laban sa graphic violence o adult content na makikita umano sa kanyang profile image. Sa ngayon ay tanging sa Instagram na lamang kumakapit si Rendon upang i-update ang mga taong nakaabang sa mga susunod na mangyayari sa kanya. Matatanda ang noong August 30, ang TikTok ang unang gumawa ng aksyon upang mawala si Rendon sa social media. Hindi naman napigilan ng unkabogable superstar na si Vice Ganda na magpasa rin kay Rendon tungkol sa sunod-sunod na kamalasang sinapit niya. Sa segment na rampanalo ng It's Showtime nitong September 8, mapapanood ang masayang Vice at Ayon na naglalambingan. Kalaunan ay tinanong ng komedyante ang madlang people kung nakapag-mass report na ba raw silang lahat. Ituloy natin ang pag-ibigan. Tuloy-tuloy lang. Yes. Tuloy lang. Tuloy ang pag-ibigan. Ano makakapigil? Ganon. Yes, ganon. Yes. Nakapag-mass report na ba lahat? Charot. Nakapag-mass report na ba lahat? Sumunod nito ay nang magbiro siya sa segment na tawag ng tanghalan tungkol naman sa mga taong mahilig magtahi ng kwento. Kaagad namang humirit ang co-host niyang si Jugs Hugueta na dapat daw ay nire-report ang mga ganoong tao. Yung lola ko po, mananahi po siya. Ay, nasaan ang lola mo? Ayun po, yung Mananahi ng mga damit? O mananahi ng mga kwento? Ang daming ganyan ngayon sa social media. pala. Mga mananahi ng kwento. Na ipagtatagpi-tagpi. Ang daming mananahi. At ang nakakaloka, ang dami ring naniniwala. Sa mga tinahing... Oo. Nakapag-mass report na bang lahat? Samantala, hindi naman napigilan ng mga netizens na pagtawanan ang sinapit ni Rendon. Ayon sa ilang mga nagkomento, naunahan pa raw niyang mawala ang binabantayan niyang It's Showtime na patuloy pa rin namamayagpag sa ere sa kabila ng ibinabang kautusan ng MTRCB. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Yay! Matatahimik na din ang social media dahil sa kabaliwan mo, Rendon. Masyado kasing malakas ang sapak mo sa utak. Pagaling ka sa rehab, idol. Another achievement na naman para sa Rendon Labador. Congrats po! Keep it up! Nakaka-motivate talaga. May supporters ba to? Hindi ba haters lang meron to? Sa hate siya sumikat, so sa hate din siya mawawala. Congrats, Rendon! Deserve mo yan! Cheers! Masyado kasing mataas ang lipad. Ayan, nabalian ng pakpak kaya lagapak. Deserved! Salamat, matatahimik na ang Facebook. Motivate yourself first bago mo sabihin sa amin na mag-motivate kami. Minsan kasi, matuto tayong turuan muna ang sarili bago tayo magpangaral sa ibang tao upang sa gayon, mahalin at tanggapin ka ng karamihan sa kung sino at ano ka man. E di sana minahal ka ng karamihan. E di sana hindi nagkaganyan ang page mo. Cheers! Congratulations sa atin! Sa wakas, nawala na din yung isa sa toxic sa Facebook. Oh, di nakita mong hinahanap mo ngayon. Maghintay ka lang, mga ilang araw lang burado na lahat ng social media mo. Kulang ka masyado sa pansin Yun, na-motivate din sa wakas. Kaya kayo, wag niyong gayahin to, baka mabura din kayo. Sunod, Instagram niya naman. Next, YouTube naman po, please. Kala kasi niya, siya na ang hari ng social media. Hindi niya alam malakas sa mga tao. Nasobrahan sa yabang kasi. May YouTube ba siya? Para ma-report ko din. Farewell Motivational Rise, hindi ka namin makakalimutan. Hanggang sa muli. Pag ito hindi nagbago, mawawala to ng tuluyan sa lahat ng social media. Yan ang idol ko. Walang kadala-dala. Pinamumukha na ng mga tao na hindi siya nakakatuwa pero hindi pa rin titigil.
Dahil sa mga pinagagagawa mo, malaki ang nawala sa'yo. Kung hindi na talaga maibabalik ang account mo, magbago ka na kasi. Huwag mo nang gamitin ng iba para sa ikasisikat mo. Huwag mo silang hatakin sa ibaba para lang tumaas o sumikat ka. Anong pakiramdam ngayon na pinagkakaisahan ka? Lahat sila alam ang mali mo. Pero ikaw, hindi mo alam na mali na ang pinagagagawa mo. Mag-sorry ka na at aminin mo ang mali mo. Mali po na nasa social media ka, idol. Ang dapat sa'yo, nasa mental hospital, nagpapagamot. Kung gumagawa ka kasi ng maayos na content para makatulong sa iba, di sana hindi yan nangyayari sa'yo. Kaso, puro ka paninirang puri sa iba at lagi kang nangingialam. Kahit maliit na bagay para sa'yo, big deal na. Sayang. Dapat nga matagal na nilang binuray ang mga account mo para wala ka na sanang napeperwisyong ibang tao. Sabi mo sa live TV interview mo, ang mali ay itatama mo. Ang dami mong mali kaya itinatama ka ng Facebook, kagaya na lamang sa guidelines o policy violation. Ayan, isa-isa nang sinasara ang account mo. Hindi kasi lahat in agreement. Kung anong mali o tama sa'yo, unti-unting nawawala yung source of income mo dahil sa kayabangan mo. Yan kasi sobrang yabang mo kasi akala mo ikaw ng pinakamakapangyarihan sa ibabaw ng lupa. At kung makapanghusga ka at makapanghamak, grabe! Lalo na yung tungkol sa It's Showtime, yung tuwang-tuwa siya nung isang araw dahil sa suspension ng Showtime. Ngayon tayo naman yung tuwang-tuwa sa mga nangyayari sa social media niya. Alin naman kaya bukas sa mawawala, yung YouTube niya o IG niya? Kaabang-abang to. Pinaka-real epal at cloud chaser na wala sa lugar. Deserve na deserve mo yan. You don't deserve space in the biggest social media app on earth. Hanap ka sa buwan! Mga kapamilya, anong masasabi nyo sa sinapit ni Rendon sa social media? Nakarma nga kaya talaga siya dahil sa mga pinagagagawa niya? Maibalik pa kaya ang mga accounts niya o manatili na lamang siya sa Instagram? Pag-usapan na natin yan sa comment section. I-like at i-share nyo na rin ang video na ito upang mapanood pa ng mas marami nating mga kapamilya. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel at pindutin ang notification bell upang hindi kayo mahuli sa mga latest kapamilya updates. Salamat!